Welcome back sa Panahon TV. Time check po muna tayo, 5:11 ang umaga ayon sa Philippine Standard Time. Mga kababayan, kayo po ba'y lalabas ng inyong mga tahanan sa mga susunod na oras? Alamin po muna natin kung gaano nga ba kataas ang percentage ng mga pag-ulan na posible nang nating maranasan sa bansa. Gagamitin po natin dyan ang Project NOAA ng DOST. Dito po makikita natin ang mapa ng Pilipinas at ganoon din po ang color scale. Dito po nakasaad ang percentage ng mga pag-ulan na posible nga po nating maranasan sa bansa. So unahin po muna natin, dito sa Luzon area, kung mapapansin nyo po, yan ay nasa 0 to 40% chance of rain naman. Ibig sabihin, mababa po ang posibilidad na magkaroon ng mga pag-ulan. Yan po ay sa mga susunod na oras. Ganon din po dito sa may western section ng dito sa may western section ng Visayas, asahan po natin dyan ng 0 to 40% chance of rain. Samantala, kung mapapansin mo natin, dito naman sa may eastern section ng Visayas, kasama po dyan ang probinsya ng Leyte at Samar, asahan po natin dyan ng 20 to 50% chance of rain. Dito naman po sa may Mindanao area, sa may Zamboanga Peninsula, yan po ay nasa 0 to 20% chance of rain. At dito po sa may Malay-Balay, kasama rin po ang Davao at ganoon din po dito sa may Butuan area. Asahan po natin dyan ang mataas na posibilidad ng mga pag-ulan. Yan po ay nasa 60 to 90% chance of rain. Ang datos po natin, recorded po ito kanina nga 4:10 ng umaga at posible pong magbago ito sa loob ng 4 na oras. Kaya para laging updated, bisitahin lamang po ang Panahon TV website at piliin ang link ng Project NOAA. At syempre po, kamustahin din natin ang kondisyon ng mga pangunahing dam sa bansa. Dito po sa Luzon, patuloy ang pagbabantay natin sa Angat Dam, Magat Dam, ganun din po ang Pantabangan Dam. Unahin po muna natin dito sa Angat Dam kung saan kinukuha ng Metro Manila ang 90% raw water supply at ganun din po sa ating energy consumption. So makikita po natin sa datos ng Pag-asa, January 4, yan ay nasa 213.80 meters at noong January 5 nga ay mas bumaba po ito sa 213.70 meters. Ibig sabihin, kahit mababa po ito o mas bumaba ito, mas mataas pa rin naman siya sa kanyang flood season high water level na nasa 210 meters. Dako naman po tayo sa Magat Dam na matatagpuan sa probinsya ng Isabela. Ito po ay isang multipurpose dam na nagbibigay din ng supply ng tubig sa nasabing probinsya at ganun din po para sa kanilang enerhiya. Base po sa datos ng Pag-asa, January 5, yan ay nasa 191.17 meters. And within 24 hours po mula ng January 4, ay nagkaroon ng pagbaba sa level ng tubig sa negative 0.23 meters. Dito naman, nananatili ring mas mataas siya sa kanyang swimming level na nasa 190 meters. Panghuli na lamang po natin sa Pantabangan Dam, ito po ay matatagpuan naman sa bahagi ng Nueva Ecija at nagbibigay din po ito ng supply ng tubig para sa irigasyon sa mga farmlands o sakahan sa nasabing probinsya. So dito po makikita natin January 5, yan ay nasa 203.07 meters. Ibig sabihin, nagkaroon din po ng malaking pagbaba sa kanyang level ng tubig within 24 hours. At dito po isang magandang balita naman dahil kahit nagkaroon ng pagbaba, ay mas mababa pa rin naman siya sa kanyang flood season high water level na nasa 216 meters. So patuloy po nating babantayan ang 3 major dams natin lalo na dito sa Luzon. At sa puntong ito, alamin naman po natin ang magiging agwat ng temperatura sa bansa ngayong araw ng Miyerkules. Para sa Luzon area, particular po dito sa Baguio, meron kayong 13 to 23 degrees Celsius. At dito naman po sa atin, sa Metro Manila, meron tayong 20 to 31 degrees Celsius. Dako naman po tayo sa Visayas area. Para sa Iloilo at Bacolod, meron po kayong 23 to 30 degrees Celsius. Ganun din po ang aasahan natin para sa Tacloban area. Asahan din po natin ang fair weather conditions sa mga susunod na oras. At panghuli na lamang po sa Mindanao area, sa Cagayan de Oro, meron po kayong 24 to 30 degrees Celsius. At sa Zamboanga, mataas na po ang 25 to 32 degrees Celsius. At bukod po sa weather news, binabantayan din natin ang kondisyon naman ng mga bulkan sa bansa. Una na po rito ay ang update mula sa PHIVOLCS kaugnay sa Bulkang Mayon. Matatagpuan po ito sa probinsya ng Albay and within 24 hours, naobserbahan po dito ang 3 volcanic earthquake. At ngayon po nananatili pa rin sa alert level 2 ang Mayon volcano. Kasama din po sa ating binabantayan ang Taal Volcano. At dito naman po matatagpuan ito sa probinsya ng Batangas. At dito po nananatili ito sa Alert Level 1 or yung abnormal level. And within 24 hours, naobserbahan naman po dito ang 8th volcanic earthquake, ganun din ang decrease in water level and increase in acidity. Magbabalik pa po kami matapos ang ilang paalala.